Sa maingay na syudad ng San Francisco matatagpuan sa Silicon ang masasabing perpektong mag-asawa na natupad ang kanilang American Dream. Ang mag-asawa ay pareho nagtapos sa Tsinghua University sa China, na isang prestihiyosong paaralan at kilala dahil sa kanilang academic excellence. Pareho sila nagtatrabaho sa Google, kumikita ng malaki at nakatira sa magandang lugar ng Santa Clara. Ang kanilang buhay ay masasabing pinapangarap ng karamihan, na para bang isang fairy tale na nagkatotoo. Pero ang mala fairy tale nilang buhay ay nagbago noong umaga ng January 16, 2024. Isang tahimik na umaga at may natanggap ang Bay Area Police ng tawag mula sa isang lalaki. Ayon sa kanya, siya ay nag-aalala sa kanyang kaibigan na si Chen Li Ren o Charles, dahil may balak umano sila sana magkita noong umagang yon para sa isang mental health consultation. Pero nung dumating siya sa bahay ni Charles ay walang sumasagot. Matapos niyang pindutin ang doorbell at walang sumasagot, sumilip umano siya sa bintana at sobra siyang nagulat sa kanyang nakita. Si Charles ay nakaluhod sa sahig ng kanilang kwarto at mukhang wala pa ito sa ulirat. At ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo. Ang kanyang asawa na si Yu Shuwan o Eunice ay nakahiga sa sahig, wala ng buhay at naliligo sa sarili nitong dugo. Kagana pinuntahan ng mga pulis ang bahay nila Charles. Pagkarating nila ay nakalak ang pintuan kaya naman sinira nila ito para sila ay makapasok. Sa loob ay nakita nila ang nakakakilabot na eksena. Ang katawan ni Eunice ay brutal na binugbog at halos hindi na ito makilala. Nabasag ang kanyang bungo at napakaraming dugo ang kumalat sa pader at sahig. Wala sila nakitang armas pero malinaw na kamao lamang ang ginamit ni Charles para mapatay ang asawa. Ang kanyang kanang kamay ay namamaga at may mga pasa at may mga dugo din ang kanyang damit. Noong tinanong si Charles ng mga pulis, pasimpleng sinabi niya na pinatay ko ang asawa ko. Nagulat ang mga imbestigador sa pagkabrutal ng krimen. Si Charles na kilalang malumanay, matalino, kalmado ay nagawang pumatay. Pinatay niya ang kanyang asawa sa napakabangis na paraan. Kaya yun ang hindi maintindihan ng mga taong nakakakilala sa mag-asawa. Sa panlabas ay makikitang nasa kanila na ang lahat. Masayang pagsasama, magandang trabaho, malaking mga sahod at may sariling bahay at sasakyan. Si Charles ay sumali sa Google engineering team kung saan siya nagtrabaho sa mga high-profile projects. Si Eunice naman ay nasa cloud computing division ng Google. Pareho silang magaling sa kanilang larangan at pareho silang matagumpay at katunayang maraming naiinggit sa kanilang buhay. Halos kakabili lang nila ng kanilang bahay na nagkakahalaga ng $2.5 million sa Santa Clara. Yun ang naging simbolo ng kanilang tagumpay at pangarap. Ayon sa kanilang mga kaibigan at mga kapitbahay, palakaibigan ng mag-asawa, pero pinapanatili pa rin nila ang kanilang pribadong buhay. Sa kanilang mga social media ay madalas nilang pinupost ang kanilang mga hiking trips at outdoor adventures. Dahil yun ang kanilang hilig at doon nila nilalaan ang kanilang oras pag wala silang pasok. Pero sa likod pala ng mala fairy tale at perpektong buhay ng mag-asawa ay may nakakubling kwento na sila lang nakakaalam. Katunayan ay madalas silang mag-away na puno rin ng tensyon ang kanilang pagsasama, mga hindi naayos na issue sa pagitan ng dalawa at lumalalang isolation. Si Charles ay pinanganak sa Chengdu, Sichuan sa pamilya ng mga public servants. Bata pa lang si Charles ay nag-excel na siya sa lahat ng bagay. Matalino at kilala siya dahil sa kanyang mga accomplishments. Bata pa lang si Charles ay nanalo na siya ng award bilang Best Young Boy Citizen of Chengdu. Matalino si Charles lalo na sa math at physics. Pagtungtong niya ng high school ay mas lalong nakilala si Charles at may tuturing local celebrity na sa kanilang lugar. Nanalo din siya sa national competitions at narepresenta ang China sa summer camp sa ibang bansa. Hindi may pagkakaila ang kahusayan ni Charles sa academics at malinaw na may mararating talaga siya sa buhay. Taong 2014 ay nag-aral siya sa Tsinghua University. Sa mga oras na yon ay may ibang karelasyon pa si Charles, pero naghiwalay din sila sa panahon ng kanilang undergraduate years. Kilala si Charles na matalino pero tahimik at sumali din siya sa volleyball university team.
Pagka-graduate niya ng college ay lumipat si Charles sa US para ituloy ang kanyang master's degree sa University of California, San Diego. Doon niya nakilala si Eunice, isang matalino at may ambisyon na babae na nagmula sa Jilin Province. Naging malapit ang dalawa sa panahon ng kanilang graduate studies, pero ang kanilang relasyon ay nanatiling casual lamang sa umpisa. Pagka-graduate nila taong 2018, doon na rin nag-umpisa ang seryoso nilang relasyon. 2019, lumipas si Charles sa Bay Area at nagtrabaho saglit sa isang local tech company bago nakakuha ng posisyon sa Google. Maayos ang naging umpisa niya sa Google, pero ang pressure sa fast-paced na kapaligiran ay ang siyang nagpahirap kay Charles. Lumipat siya sa isang shared apartment kasama isang kaibigan na lalaki, habang si Eunice naman ay nanatili sa San Diego. Tumagal ng halos 1 taon ang kanilang long-distance relationship, bago nagdesisyon si Eunice na lumipat na din sa Bay Area para magtrabaho na rin sa Google noong 2020. Naging estable ang buhay ng dalawa pagkatapos silang magsama, at taong 2023 ay nakabili na sila ng bahay. Sa kabila ng napaka-stressful at demanding nila na trabaho, makikita naman na sila ay masaya at kontento. Habang pinupuri si Charles sa mga kasamahan dahil sa kanyang dedikasyon at kakayahan, napansin din nila ang mga pagbabago sa kanyang pag-uugali na humantong sa pagpatay. Ilang araw bagong nangyaring trahedya ay pinahayag ni Charles sa kaibigan ang kanyang pagkabigo sa isang pagkakamaling nagawa niya sa trabaho. Isang maliit na pagkakamali sa kanyang coding na naging sanhi ng pansamantalang pagkagambala sa kanilang project. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ang kanyang mental state ay parang lumala. Gabi bagong pagpatay, ang mag-asawang Charles at Eunice ay nag-host pa ng dinner kasamang mga kaibigan. Ayon sa mga pumunta, napansin nila na nung gabing yon, si Charles ay tahimik at laging tulala. Blanko ang kanyang mga mata na parang wala ito sa kanyang sarili. Wala man lang sa kanila nakaisip na makalipas lamang ilang oras ay may gagawin si Charles na hindi mabuti. Napansin ng malapit na kaibigan ni Charles na parang wala ito sa sarili at laging balisa. Kaya naman inimungkahi niya kay Charles na makipagkita sila sa isang mental health professional noong January 16. Pero huli ng lahat. Kaya ang tanong lang lahat, ano kaya nagtulak kay Charles para patayin ang kanyang asawa sa ganoon kabrutal pamamaraan? Maraming lumabas ng spekulasyon kung bakit nagawa yun ni Charles. May iba na nagsabi na dahil yun sa matinding stress at pressure mula sa trabaho. Ilang linggo bago ang nangyari ay mas naging mahirap ang trabaho ni Charles at mas lalong nadagdagan ng pressure sa kanya. At bilang resulta, hindi na kinaya ni Charles lalo pa at nakagawa siya ng mali. Dagdag pa doon ang work culture ng Google. May mga nagsabi din na dahil yun sa pagkakaroon nila ng conflict na mag-asawa na hindi maayos-ayos. May iba din na nagsabi na gusto na ni Eunice na makipag-divorce kay Charles. Ang spekulasyon na yon ay dahil sa mga kumakalat na kwento ng pagtataksil ni Eunice kay Charles at hindi na siya masaya sa kanilang pagsasama. Pero walang ebidensya ng alinman sa pagtataksil o ang pagnanais ng hiwalayan. Ayon sa mga kaibigan ni Eunice, siya'y tahimik, malumanay at napakakalmado. Wala itong record na naging bayolente o sinasaktan niya si Charles, gaya ng sinasabi ng iba. Sa totoo lang, ang totoong motibo sa pagpatay magpahanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw. Maaring yun ay kombinasyon ng personal stress, professional pressure at mga hindi naayos na issue ng mag-asawa. Kung alin man dito ang sanhi, ang ginawa ni Charles sa kanyang asawa ay hindi katanggap-tanggap at puno ng emosyon na matagal nang kinimkim. Nagulat ang komunidad sa nangyari kay Eunice. Halos hindi makapaniwala ang kanilang mga kapitbahay, mga kasamaan sa trabaho at mga kaibigan na mangyayaring ganun karbutal na pagpatay. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Pero ganun pa man, ang nangyaring ito ay magsilbisa ng paalala sa kahalagahan ng mental health, komunikasyon sa bawat relasyon at ang panganib na dulot ng stress. Noong January 23, 2025, sinentensya ng US Court si Charles ng 26 years to life na pagkakakulong sa kasong first-degree murder. August 24, 2024, nabili ang bahay ng mag-asawa sa presyong $2.1 million. Shout out kay Loy Valiente ng Kingdom of Saudi Arabia, Randy Piano, Jing and RJ Munoz ng Saudi Arabia at Wilma Bernardo ng Kuwait. Please support po my second channel na Usaping Krimen.
Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!